everyone! Welcome back sa aking channel. So today, I will be sharing with you products na mga favorite ko per brand. So mga local brands lang to guys. Like for example, makikita sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ganyan. So without further ado, let's start. So unahin na natin yung pinaka-OG na brand dito sa Philippines. So Everbilena. Ang pinaka-favorite ko is itong matte two-way cake na Fair Oriental na powder nila. And ganito yung kanyang itsura inside. So ito yung powder and meron siyang puff, tapos may salamin. Super favorite ko to guys because talagang nakakancel niya yung mga imperfections sa skin ko, lalong-lalo na yung dark under eyes ko. Kapag gusto ko na extra coverage, ito yung ginagamit ko and never akong pinahiya nito because talagang grabe yung coverage niya for 199 pesos. Next naman guys is Maybelline naman. So, ang favorite ko yung Maybelline is the Sky High na mascara. Hindi ko pa na-try yung kulay black nito, yung Cosmic. Pero, excited din ako matry siya because yung Sky High na pink, itong tube na to guys, is nag-work sa akin. Nililift niya talaga yung eyelashes ko. At saka, hindi siya nagpapanda eyes sa akin. Medyo mahardy ka lang because nasa 400 pesos na yata to. But, definitely, hindi siya masakit sa ulo gamitin dahil hindi siya nagsismudge. L'Oreal naman guys. I think yung pinaka-favorite ko sa brand ni L'Oreal is yung concealer pa rin nila. Knowing again yung aking dark under eye. So super duper ganda ng coverage nito. Kahit ipang spot conceal nyo siya guys, okay na okay to. Medyo mahal lang din siya compare sa ibang concealer. And ang favorite concealer ko actually is kay Easy & Co. Which is sige, isunod na natin siya dahil na-mention ko na rin naman siya. For concealer naman, ito yung favorite ko. And sa brand ni Easy, siya na rin yung pinaka-favorite ko. As in, mura lang din kasi siya guys. Wala pa atang, itong nabili kong to, wala pa atang 300 because nag-aabang ako ng mga sale. So, pag Easy & Co, si Easy yan. Concealer yung top product ko sa brand nila. Strokes naman, so far, gusto ko yung nila, yung pangkilay nila na tawag dito yung gel, kaya lang yung kulay niya 'di ba nagiging kulay putik. So eto na lang yung I think yung mas nangibabaw na product nila sa akin, yung kanilang Soft Veil Filter Foundation. I'm in the shade Light 2. Gustong-gusto ko to pag matte yung finish na gusto kong i-achieve for the day. And I think perfect to for events kasi ang plakado talaga ng kanyang pagkaka-blend sa skin. Ang ganda talaga. Basta i-prep nyo lang din yung skin nyo guys kasi matte foundation siya. So make sure na moisturize yung face nyo lalo na kung meron kayong dry skin kagaya ko. Next naman guys, Get Ready With Me naman. Dati gusto ko yung mga milk tints nila but gusto ko pa rin naman, don't get me wrong, pero di ba ang dami ng pinagdaan ng formula noon, ang dami ng pinagdaan ng packaging, so medyo nalulokan na ako sa dami ng transformation niya. Kaya naman, nung tinitingnan ko yung mga products ko ni Get Ready With Me, ito yung nakita ko na pinaka-superb or wala akong reklamo sa paggamit ko sa kanya. So ito yung Life Proof Primer. Technically, mga primer guys nila, magaganda talaga. And so far, ito yung pinaka nagustuhan ko sa mga na-try ko. Kaya naman, yan, value for money siya sa akin. Chuchu Beauty naman, I think lahat tayo, ito ang pinaka i-rave natin na product ni Chuchu Beauty. So this is the Heart Blush Duo. And I have the shade Miss Dolly. Guys, ang hirap buksan talaga nito. But ayan, ito siya guys. So, ang ganda niya, even may mapa fair, deeper skin tone, mag-work tong product na to from Chuchu Beauty. At saka sobrang pigmented niya and matipid siyang gamitin. As in, konting dip mo lang nung brush mo, ma-cover na yung cheeks mo. Pink Flash naman guys, surprisingly, ito ang pinaka-favorite ko sa kanilang brand. This is the Duo Effect Eyebrow Kit. Ito siya guys. Tapos, kapag inopen mo sa ilalim, nandun yung pomade. And dito sa taas, yung powder. Hindi ko gano'n nagagamit yung powder, pero pwede siguro eyeshadow yan kapag walang-wala na akong dalang iba. Pero ito yung pinakagamit na gamit ko, yung kanilang pomade kasi hindi siya namimigas agad sa component niya. And even pag-blend sa kilay, sobrang dali niyang gamitin, guys. For Squad Cosmetics naman, so far, naaliw ako dito kay kay Lip and Cheek Stain nila na bago, yung pinakabago nilang Lip and Cheek Stain, yan. Sobrang okay sa akin to kasi nakaka-moisturize siya ng lips. Siya nag-iiwan talaga siya ng maayos na stain, hindi yung parang patchy-patching stain. Pag in-apply mo siya evenly talaga, nako-coat niya yung lip. So, I highly recommend this one kung naghahanap kayo ng mga super affordable na lip tint.
Yan, ang dami ring shades nito, as in. Ang akin is indie. Yung parang meron ako, pero hopefully makapag-add tayo. For Colorette Cosmetics naman, I think sa dami ng product nila, hindi ko pa kasi na-try yung blush nila, yung compact, ay yung parang bounce na blush nila. So, I think ito pa rin yung magiging pick ko, yung OG product nila, which is itong Colorette na Color Tints. Yan. Specifically, itong shade na Meg. Ang ganda-ganda nito, guys. Sobrang ang ganda talaga niya, mapasa blush or lips, gamitin nyo siya anywhere. Multi-use talaga tong shade na Meg na to. For Dazzle Me naman, marami rin ako na-try na products ni Dazzle Me, but yung nag-stand out sa akin is itong lip serum nila. Tama pa, Wonderful Lip Serum. Yan, ito yung pinaka-okay for me kasi nakaka-moisturize talaga siya ng lips. Tapos wala siya yung extreme tint na pink na alam naman nating hindi natin bet sa mga lip products. Focalor naman, ito yung napili ko kasi pinaka naaaliw ako sa kanya at saka ang dali niyang gamitin. Para siyang cutter. Pangkilay pero para siyang cutter, guys. Even yung tunog, narinig niyo ba? Ayan, di ba? Ang dali niyang gamitin sa kilay, tapos meron na rin siyang spoolie. For Revlon naman, guys, I think ito na lang yung product ko from Revlon, yung super lustrous na shine, yung glass shine nila na rum raisin. And ito yung, kaka-apply ko lang bago ko i-mention siya, guys, kasi na-intriga ako. Kumusta na ba siya? Hindi ko na siya masyadong ginagamit kasi limited na rin to, so tinitipid-tipid ko siya. Ganun ko siya ka-love. Pero ang ganda ng formula ng lipstick na to, guys. Ayan, ito yung kanyang itsura. Super elegante rin, super linis tignan. And yun, wala na ako masyadong product na Revlon, kaya dito tayo sa kanilang lipstick. Next naman, guys, from ZC. Marami akong product ni ZC, pero ang nagsa-stand out talaga sa akin is yung mga eyeshadow palettes nila. And specifically, itong British Museum na collab nila. Tingnan nyo naman yung details. Ang ganda-ganda. Lagi ko itong ginagamit, guys, pero hindi pa rin siya yung parang nabubugbog. Siguro iniingatan ko na din dahil nangihinayang ako sa itsura ng mga pans, yung pagkaka-press sa kanila. Very pigmented, medyo mag-iingat dahil ano siya, yung papaboom talaga yung pigment nitong mga eyeshadow ni ZC. As in, no joke, lahat. Ang dami kong ZC na tawag dito, eyeshadow. Siguro nasa 4 or 5. Lahat sila maganda talaga. Next naman, guys, Happy Skin naman. So, hindi ko rin akalain na ito yung mapipick ko because ang dami kong product na Happy Skin, pero ito yung nagsa-stand out talaga sa akin kasi sobrang ganda ng powder na to. Hindi ko na to masyadong nakikita sa mga product reviews or sa mga mga simple na get ready with me ng ibang creators, ganyan. Pero guys, sobrang ganda nito. Ito yung Stay Fresh Weightless Press Powder na Generation Happy Skin. So, nagsisale to minsan like 349 pesos kasi alam ko 499 yata to, guys. Ang ganda-ganda talaga ng powder na to. As in, no fail talaga. As in, ang ganda-ganda niya. Ang lightweight niya. Tapos may coverage siya. Ewan ko ba, perfect na perfect to sa akin. Pang whole face, pang set ng under eyes. Superb talaga. Careline naman, well, yung kanilang graph ink liner. Huwag na natin pahabain dahil I think ito yung pinaka parang, ano bang tawag sa ganyan? Parang flagship ni Careline. Kung ako lang yung magde-declare ng flagship nila, ito yung pipiliin ko, yung kanilang eyeliner kasi sobrang okay. For detail naman, ito yung napili ko, guys, yung No Budge Color Stick in the shade Craft, yung clay pen ni Detail, kasi ang dali-dali niyang pang contour, ang dali-dali niyang gamiting eyeshadow. So, siya, hindi rin siya yung mga kagaya ng ibang parang crayons na ang dali matanggal, ganyan. Talagang true to its claim na no budge. Kaya naman, super okay. At saka nag-sold out to ng matagal na panahon, di ba? Ang tagal na wala niyan. So, yung sabihin, maganda talaga siya. For Vice Cosmetics naman, ito yung pinaka-okay sa akin na product nila. Yung Do It All na On The Daily Blush nila. Super, super okay, guys. As in, kung gusto mo yung dewy effect, pero hindi malagkit na blush, definitely ito na talaga. Like, 245 lang yata to, and little goes a long way. Very pigmented, and merong 4 na shades na available. Meron ako 3 lang, kasi hindi ko bet yung isang red nila. So, ayan. Ako, ito yung pinaka-favorite ko, yung Always Blush. Bare and Bliss naman, of course, yung peach something nila, yung tint nila na hindi ganong natatanggal. So, ito yon. Ang shade nito is 04, Never Settle. Meron akong brave enough, binigay ko yun sa mami ko kasi ang lakas lang talaga maka-MLBB. So, hindi niya kaya yung ganitong mga red. So, sabi ko, sige, sa'yo na lang yung brave enough, yung parang MLBB lang. Ako na lang dito sa mapulang-mapulang. For me, ito yung pinakamatagal matanggal na
tint sa collection ko ngayon. Kung di ako nagkakamali. Sunny's Face naman guys is itong fluff matte nila. Pag gusto ko ng something na dadalhin sa purse ko, sa bag ko, na medyo hindi mamahalin, hindi rin sobrang mumurahin. So, ito yung kinukuha ko lagi yung fluff matte ko. Kasi very decent at napakalinis ng ng packaging niya. Even pang gift, guys, ang ganda-ganda niyang pang regalo kasi ang linis-linis, di ba? And maganda yung quality. Sobrang velvety, modern matte pag inano mo sa lips mo, pag nilapat-lapat mo, talagang satisfying kasi ang lambot-lambot niya talaga sa lips. For Romand naman, yung brand na Romand, ito I think yung pinaka the best for me, yung kanilang mga eyeshadow. Why? Because pigmented and even yung mga glitters guys, talagang nagpo-pop talaga ng wagas. So, yan. Medyo mahal lang. Like, siguro sa Shopee, nasa 800 plus pesos. Pero, worth it siya. Ang ganda-ganda niya. Meron din akong maliit nito, yung apatan lang para pag maliit lang talaga yung makeup kit, at least may Romand pa rin ako. Hindi ako parang iiwan itong eyeshadow na to maghapon. Long lasting din siya. For BLK naman, ito rin guys, na-surprise ako na mag-work siya sa akin. Ito yung kanilang Airy Matte Perfecting Foundation. So, ang shade ko dito is Vanilla Oat. Ang ganda-ganda din ito guys, pang all over the face. Meron lang siya, siguro yung pinaka-ayoko lang is yung may konting mga maliliit na glitter, pero so far nakaka-glow naman siya ng skin. So, okay na rin sa akin. Pero kung mawawala yung something na yon, yung mga, parang mga Mika, ano ba yung mga Mika, di ba? Yun, yung parang mga sparkle na ganyan. Kung mawawala yon, talagang perfect na tong powder na to. As in, magsastock up ako siguro ng 10 nito. Kung aalis ako ng, halimbawa, magmamigrate ako, ganyan. Talagang to, magiging must-have talaga sa akin to. And lastly, guys, from Spotlight yan. So, this is from Everbelena pa rin. Under nila, I mean, sister company siguro na ganyan. Itong Blockbuster Nudes na Scene Stealer 8-in-1 eye palette. Actually, face palette na siya for me because nagagamit ko rin yung mga browns and even yung mga shimmer nila as highlighter. Ito lang yung pinaka hindi ko nagagamit, yung orange. Kasi parang hindi ko alam saan ko siya gagamitin. Eyeshadow, medyo off. Hindi ako marunong maglaro ng mga super extreme na orange eyeshadows. Blush naman, hindi rin ako ma-orange. So, definitely ito lang. Yung mga earth colors lang talaga. Yung mga neutral colors lang yung nagagamit ko for this palette. But so far, sulit na sulit. And try ko maghanap ng link. Sana hindi pa siya, yung face out yan. Maganda rin kasi to guys. So, yun na yun lahat guys. Medyo napagod ako dahil medyo maraming brands na rin talaga. Dati Everbelena, Careline, EB Advance, ano pa ba yun? Mga BYS. Yan lang yung mga meron sa Watsons. But tingnan nyo naman, di ba? Sobrang dami na. Even sila Get Ready With Me, sila Easy & Co, nasa mga department stores na. So, talagang ang dami ng brands lately. Ang nakakatuwa kasi ang daming options talaga. Nung pinipili ko to guys, yung best product sa kada brand, hirap na hirap ako. Literal talaga. As in, parang sure na ba ako dito? Baka ito yung mas bet. Ang hirap talaga guys. So, yun lang. Thank you so much for watching. Nasa description box lahat ng links. And yun, kayo nang bahala kung bet nyo rin ba yung mga pinaka-bet ko sa mga brands na to. Usually, again, mga local brands na to. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and I will see you on my next video. Bye!